abang tayo dito. Guys, magandang gabi po. Streaming dyan para Mayroon po tayong nagbibigay. narinig na hindi po kagandahang balita. Nagkaroon po ng putukan sa loob mismo ng Senado. Okay guys, alamin po natin at samahan niyo po kung panoorin dito kung ano po talagang nangyari sa loob. Talagang sunod-sunod po ang putok. Tila nagkaroon po ng gira sa loob. Okay guys, let's go. General Aplaska. Tama ba, Mark? Kasi sabi niya, we are arresting somebody. So, ibig sabihin, coordinated sa kanila. Di tulad... Go ahead, Mark. Alam mo napaka-confusing ng message na 'yon, ha. Napaka-confusing in the sense na nung nagkaputukan na, supposedly ang pinarating na impormasyon, ang kaputukan nila ay NBI na sumusubok na i-effect yung arrest warrant ng ICC. Again, itong mga to ay yung mga ano lang ito, yung bumababang mga impormasyon na na hindi mo makumpirma basta nanggagaling sa USAA, and then all of a sudden sinabi there is no instruction to arrest Senator De La Rosa or to turn him over to the arresting team. Medyo malabo yun, ano? Kasi, Alam po, hindi ba? Kung kayo aaresto, bakit kayo nakikipagputukan sa aresto? Oo nga. Medyo napakadami talagang itatanong dito sa nangyari na ito. Napakadami. Dahil talagang, sabi ko nga sa iyo kanina, ito yung napakaraming aksyon, napakaraming nangyayari, pero wala kang kaimpo-impormasyon para mabuo mo yung kwento na ito ng tama at eksakto. Jonathan. pero Mark, hindi kaya yung sinasabi ni General Aplaska na aarestuhin, mga NBI naman? At hindi sa Senator ba to? Baka ganun din kaya, posibleng ganun din kaya ibig niyang sabihin? Pwede din, Jonathan, kaya lang para palayo ng palayo yung ating yung ating magiging yung Teorya. ating teorya, yung spekulasyon natin, So siguro pwedeng yung mga bagay na yan isa sa mga lilis na magsasabi. Hindi ba? So may kumpas, mayroong instruction. So marami talagang itatanong after tonight. Ang concern na lang ng lahat dito is that everyone safe. Lahat ng nasa gusaling ito, senator, staff, mga media, yung mga uniform personnel, sana ay matapos na lang at masagot na lang kung bakit nagkaganito. Dahil talagang napaka hindi unusual. Totoo. Kasi di ba nung Lunes nagkaroon na nga ng komosyon, naghabulan na nga. Ngayon, gusto nating malaman kung coordinated ba itong operasyon ng NBI? Kasi kanina may footage kami rito, Mark, na pinakita. Hindi ko lang alam kung nabalitaan mo rin dyan or narinig mo. May mga may mga kalalakihan, binabarena yung isang bahagi ng pintuan ng Senado. Nasa likod nila mga tauhan ng NBI o mga lalaki nakasuot ng uniforme ng NBI. Binabarena nila. So kung coordinated itong operasyon na to, bakit nila kailangang ibarena yung pintuan para makapasok? Siguro, I don't know kung yun ba yung purpose ng kanilang pagbarena. At saka may visual. So may visual kayo, yan yung report ni Ian Cruz, di ba? So may visual kayo of men wearing NBI uniform. Oo, nasa harap nila yung mga nagbabarena ng lalakihan naman. Yan. Medyo, alam mo dito, nung nagkagulo, napakaraming different points sa Senate complex na ating kino-cover, iba-iba nangyayari. Doon sa aming point of view, hindi namin nakita sino man na naka-NBI or yung kalabang puwersa, dahil ang lahat lang talaga, kahit nung nagpuputo ka na, ay wala kaming na-sight na anuman. Alright. So, we really don't know kung ano ang nangyari dito sa nagkaganito. Basta akala natin yung nangyari ng Lunes, Jonathan. Yun na yun, parang action pack na pero hindi pa habulan. pala. Hindi, napakatindi nito. Hindi dapat ito nangyari. Okay. Jonathan. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar, at ingat kayo dyan sa Senado. Thank you. Sa punto pong ito, makakausap naman natin ang kasama nating si Marisol Abduraman, na I suppose nasa loob din ng Senado. Marisol, nasa loob ka ba ngayon ng Senado? Kamusta kayo dyan? Sorry. Hindi ko na alam kung ano-ano na yung mga report at malamang ko ulitin ko. Pero, it's okay. Kung ano yung mga nakita mo kanina, Marisol? For sure. Yeah, oo. I'm sure na witness mo kanina nagkaroon ng sunod-sunod na putukan. But as we speak now, Tan,
medyo tahimik na ang sitwasyon in the sense na wala na yung putukan pero nananatiling tensyonado dito sa area dahil ayun nga, nandito pa rin at nakapwesto pa rin at ang mga Senate security at saka yung mga naka-full battle gear ng Philippine Marines na nandito nga sa area at yung occupation. I'm sure nabanggit na rin ng mga kasamahan ko na nandito rin sa loob ng Senate building na ilang minutes ago ay dumating na rin dito si SILG Secretary John David Mundia. So kabayanan natin ang kanyang update kasi we believe as we speak now, nag-uusap sila ni sa Senate President Alan Peter Cayetano kasama ang ilang senador na nandito sa kanyang tanggapan. Earlier sa kapanayam natin sa Senate Security kay Mark Mendoza, malinaw na walang koordinasyon ang ginawa ng tropa na sumugod dito sa Senado na nagpipilit daw pumasok na sa ngayon ay perceived to be NBI dahil nga daw mga naka-uniforme ang mga ito. At ayon sa kanya, sila daw ang unang nagpaputok while retaliating. While retreating. So habang umaatras daw sila ay nagpapaputok kaya wala raw press report ang mga tropa na nandito sa Senado kanina kung di pa putukan sila. So as of this time, as we speak, sabi ni Secretary Mendoza, parang they're out of the compound now ng Senate at safe naman daw ang nandito sa lahat ng building. Tinanong natin kung nasa ng lokasyon ni Senator Bato, hindi niya ito masagot sa atin, pero one thing for sure, discuss naman daw ang senador at lahat ng nandito ngayon sa loob ng Senado. May mga area pa rin dito, Jonathan, na madilim pa rin dahil I don't know kung sadyang pinatay ang ilaw or talagang nawalan na ng power sa mga area kung saan nagkaroon ng putukan. Jonathan. Oo, sabi kanina, sadyado talagang pinapatay yung ilaw. Pero Marisol, base sa nakuha mong impormasyon, mga taga-NBI ang nagpaputok? They are perceived to be NBI kasi hindi pa daw ito makumpirma ng Senado dahil hindi pa nila nakakausap si NBI Director Matibag. Kaya sabi nila, kanina after ng ating panayam kay Secretary Mark Mendoza, makikipag-coordinate daw sila kasi gusto nilang makumpirma kung talagang may tropa nga from NBI na pupunta dito, ano ang sadya, kasi wala naman daw koordinasyon na ginawa sa kanila. Ito rin yung binigay sa atin information kanina ng Office of the Senate Sergeant at Arms, si General Aplasca. Wala naman daw koordinasyon that despite na pumutok ang balita na merong NBI team na papunta dahil mag-attend ulit na arrest si Senator Bato. So, ngayon, Marisol, kayo ay nasa second floor pa rin. Napuntahan mo ba yung opisina ni Senator Bato de la Rosa? Hindi na kasi naka-hold tayo dito. In fact, kanina pa nga tayo actually pinapalabas. Bago mag-lockdown, binigyan tayo ng 5 minuto para lumabas at even during the putukan, literally tinutulak tayo, pinapaalis talaga tayo dahil yun nga, meron kaninang danger at least na baka pati daw tayo ay may damay sa putukan kasi talagang alam mo parang gera ang scenario kanina. Bagmat hindi natin nakikita but we know the situation dahil as in sunod-sunod talaga ng putok ang ating narinig. Kaya nagtakbuhan tayo dahil nag-retreat din ang tropang ipagputukan sa labas, umatras din sila kaya we had no choice kundi umatras din para i-secure din nila tayo time set. Ikaw, Marisol, sanay ka sa mga coverage ng giyera, sa mga Mindanao. Pero dyan ngayon, sa loob ng Senado, paano mo may kukumpara yung sitwasyon dyan kanina? Well, tama ka, sanay tayo. Pero syempre, iba yung Senate under attack, ika nga, di ba, Jonathan? Ito yung tawag natin ng Senate under attack. Iba syempre yung sitwasyon na nandito ka sa loob ng gusali. Hindi natin, unlike sa mga previous mga sabi nga putukan na kino-cover natin, na we cover both sides, kumbaga. Although hindi naman talaga tayo kumbaga naka-embed doon sa government forces o sa kalabong pers, at least medyo mas malawak ang ating feature sa nangyayari. Pero dito kasi nasa loob lang tayo, kumbaga we don't even see the enemy at wala rin tayong informasyon kanina and even until now, kasi bullshit NBI pa lang sila. So, kayo nina, sanay ang tanong natin, sir, sino ang nakaputukan ng mga pwersa? Kaya ayun, Tan, pinapaalis na ulit tayo. Pinapaklear na ulit yung area kung saan tayo naroon ngayon kasi atras ulit kami, sir. Osaa yan, Marisol, yung nagpapaalis sa inyo, no? Nagpapaatras, Osaa. Oo, patuloy tayong pinaparetreat talaga. Pinapaalis pa rin tayo. Pero Marisol, kanina, sa video namin, may nakita kami, alam ko, second floor yun, kani-kanila lang, bago ka mag-report, may mga, tama ba ako, sundalo? May mga sundalo pa rin dyan sa second floor, parang nakaporma, nakatutok yung baril sa isang direksyon. Yes, Jonathan, that despite ng sinabi sa atin kanina na lupa ng tensyon at bumalik na ulit. Alright. Sino ito? Okay, sino na pala talagang nag-ulit kasi nagpailaw at sigawan.
Sorry, ano ulit ang tanong mo? Oo, kanina bago ka umere, may nakita kaming live footage natin na apparently mga sundalo kasi mukhang nakacamouflage sila at nakatutok yung baril sa isang direksyon. So nandiyan dyan pa rin sila. May mga sundalo dyan ngayon. Nakita mo rin ba yun? I'm looking at the direction now. Yeah, I'm looking at the direction now, Jonathan. Kung yan exactly yung position natin kung saan tayo naroon kanina. Na umatras lang tayo. Wala na sila sa mga oras na tutan. Wala na sila din sa area. At hindi natin, from my location now, Jonathan, hindi ko makita kung nasa sila except yung mga police na nandito from PSCG, naka-bulletproof vest din ang mga ito. At siyempre, armado, kasama pa rin ang mga armado at naka-bulletproof vest ng mga Senate security. Hindi maabot ang tanong ko ngayon kung nasa mga sundalo na nakipagputukan din sa perceived to be mga miyembro ng NBI. Sir, saan kami dadalhin? Bakit tinutulak ulit kami? Pinapababa na kami? Pinapalabas na kami ng building? Dahil daw? Sir, kasi wala ng NBI sa area, di ba? Hindi pala tayo pinapatras talagang totally asking us to the building na. Oo. Sir, yan ang order? Talagang labas na kami ng building? Sir, bakit po? Saan? I-ano kita sa para maraming information. Alright, sige. Go ahead, Marisol. Sir, anong order? Bakit? Wala po kaming idea po basta pinababa lang po. Okay. So, dito sa Sir, may threat pa rin? Wala kami. Saan po kami Jonathan, Yes, walang Marisol. sinabing dahilan, pero ang sinasabi lang sa atin, everyone has to leave the building right now. Okay. Ito ay NCRPO, no? Tama, So, may Marisol? threat pa rin ba? May threat pa rin? Si RD nandito. Si RD nandito. Sa tanso, wala. Sa balutan kami lahat. Oo, sige. Dahil... At saka baka mas ligtas niya sa sige. labas, Dan, ano? balikan kita mamaya or Alright. balikan mo kami mamaya para makapagbigay tayo ng update. Sa ngayon, parang, ayan, nakapila kami lahat. Gusto na kami pinapalabas na talagang ini-escortan at isa na yung tinutulog talaga tayo to make sure na talaga makakalabas tayo ng building. Sige, Okay. Jonathan. Sige, patuloy Marisol, tayo maraming sa salamat dito, sa iyo. kaya natin ang mga kaganapan dito. Maraming salamat. Ingat kayo dyan. Marisol Abdurrahman, live po yan mula sa loob ng Senado. Samantala, mga kapuso, galit at dismayado si dating Senate President Tito Soto sa Philippine National Police at iba pang security personnel na nasa Senado. Magandang gabi po sa inyo lahat mga kababayan ko. Kasama po natin ang ibang senador ngayong gabing ito. At kanina po nagputukan po sa second floor. Update lang po sa inyo. Pagdasal niyo po kami rito sa Senado na hindi po magkagulo at walang masaktan. Nananawagan po ako sa ating mga kababayan na mapanatili ang kapayapaan dito po sa Senado. Dito po kami habang merong meeting na pinatawag po ang leadership ng Senado. Ay may narinig po kami sa second floor kanina. Ingat po kayo. Pagdasal niyo po kami dito sa Senado. Ayan o. Ala, pumapasok na silang lahat. Ano ba yan? Bakit nagkakaputukan dito sa Senado? Hindi na ito normal. Ano ba naman to? Talaga bang dadakipin na kami lahat? Bakit kami pinagbabaril dito sa labas habang nasa loob, mapayapang Sir, kumusta sila sa taas? Sino-sino pa mga senador doon? Sino po magkakamiting ngayon? So kahit po kayo mga staff ng mga senador, kailangan lumabas din. Sige ho. So yan po ang ating kapuso, si Ate Sandra Aguinaldo. Nakita po natin bumababa na rin sa instruction nga po ng mga taga-USAA. Ito yung mga pulis, nakikita po natin. Talagang nandiyan na po sila. Sige na, okay na tayo. Yan po sila. Ito na po, makakalabas na po kami. So mga kapuso, ito na po yung labas ng Senado. Makita po natin talagang marami rin po mga miyembro ng media na nandito ngayon.
Ngayon ng Senado, oo. Eto na, nandito na ako. Sir, mabilis. One minute. Hindi, sir, mabilis. Sir, anytime. Yes, ito na, sir. Sir, dito po. Ikaw ba, America? Dito ma'am. Ma'am, konti na. Sir, nasa live po tayo ng Naka-live tayo. oras. Special combination. Hello? Sir, pero ngayon, alam na ba natin kung may nasaktan sa loob? So far, wala naman tinamaan. Wala tinamaan? But it's live fire. Hindi siya blank. Hindi siya reconnaissance. according to them. Oh, it's live. Oo. Yes, Mel, Vicky, Emil, nandito tayo ngayon sa harapan ng Senado pa rin, no? Sa main gate ng Senado. At kararating lang po ni General PNP Chief General Nartates. Sir, what do we know so far? Anong dahilan bakit po tayo nandito? What do we know so far? Siguro mga 2 hours ago, tumawag sa akin ng sergeant ako. Thank you. Asking for police security at mag-imbestiga ako. Meron po bang nasaktan sa loob? Dikit ka sa Wala naman. yan. According to him, Wala, pero live fire po yun, no? It's not blank fire. according to him, yes. Oo. Sino po? Who shot who? Alam ko. Pero may binanggit ba ng OSA na pinigilan nila yung NBI na makapasok? That's why there were shots fired? Okay. Alright. So, pero si Senador Bato de la Rosa ay nasa loob pa po ng Senate halls? Abanting niyo po pa ng konti. Alright. Yeah, I think thank you. we're not sure. Thank you. Okay. No information yet. Okay. Alright. Sige. Makikibalita kami sa inyo. Si General Nartates po. Okay, salamat po. Thank you, boss. Thank you. Sagutin mo. Yun po, si PNP Chief Jose Melencio Nartates, mukhang papasok siya ngayon sa loob ng Senado. Samantala po, mga kapuso, nagsalita si Senador Bato de la Rosa. Okay, so kanina sabi ni General Nartates kay Marie Zumali, wala pa siya masyadong impormasyon kung sino ba talaga yung nagpuputok. Pero sa pagkakalam niya, wala namang casualty or injured doon sa nangyaring putukan sa loob ng Senado kanina. Hindi lang po yun isang putok, mga kapuso. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob mismo ng gusali ng Senado. Batay po sa mga report ng ating mga reporter na nandoon sa scene. Ito pong mga barikada ng mga pulis. Ito po nagbigay ng update yung mga senador at mukhang magkakasama sila sa isang kwarto nung mangyari yung putukan. Dahil nga sabi nung kasama si Mark Salazar, after ng session may caucus sana or meeting yung mga senador at doon na nangyari yung putukan. Sinabi rin kanina ni Senate President Alan Peter Cayetano na the Senate is allegedly under attack. Kasabay po ng balitang putukan sa loob ng Senado, dumating naman po yung articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mula sa Kamara, tinransmit dyan sa Senado. Yan sinasabi ni Senator Pia Cayetano kanina na inaabangan nila. Kaya hindi pa lumalabas, hindi pa umaalis sa Senado yung mga senador kasi inaabangan daw nila yung articles of impeachment mula sa Kamara dahil itinimbre na raw sa kanila. Pero bago yun, sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, nakakuha sila ng impormasyon na pinaalis yung mga senador dahil may mangyayari daw sa loob ng Senado. Ang aabangan natin ngayon kung ano yung napagmitingan ni na Secretary John Vic Remulla na nasa loob po ngayon ng Senado na secured naman daw sa mga oras na ito. Isa sa mga pinapasecure niya, tinitiyak ng seguridad, mga senador, pati daw po yung CCTV room. Dahil gustong malaman ng mga otoridad sino ba talaga yung nagpaputok sa loob ng Senado kanina. Ibinaba na po yung rolling door. Yan po ay sa main lobby. Main entrance po yan ng gusali ng Senado. Diyan po mapasok yung mga staff, media, mga bisita, kapag pupunta dyan sa mga committee hearing o magka-cover dyan sa loob ng Senate.
Kanina sa report ni Marisol Abdurrahman, pinalabas lahat yung mga media na nandoon. Hindi sinabi kung anong dahilan, hindi rin sinagot kung under threat pa ba yung Senado sa mga oras na kaninang in-interview ni Marisol mga few minutes ago. Basta ang sinabi lang, inutusan silang paalisin na yung mga tao sa loob. Kahit sa Facebook Live ni Ian Cruz, nakita natin yung sa mga staff ni Senator Robin Padilla, lumabas din ng Senado. So apparently pati mga staff ng mga senador kasama sa pinapa-evacuate or pinapaalis sa loob ng gusali ng Senado. Ano tayo? Yan. Ayos. Kami tayo. Oh, ito may kanina pa. Congress yan, Congress. Bobo yun ah. Mamimina ano? Sino ako? Mel, Vicky, Emil. Okay. Copy. Ano yan? Naka-standby siya. Wala siyang earphone. Naka-speakerphone ka lang, ma'am. Naka-speakerphone. Nakasabay pa rin po tayo dito sa mga kaganapan. Para magbigay linaw dito sa ay katabi na natin mismo ito si NBI Director Melvin Matibag para sagutin ang inyong mga tanong. NBI Director, si Vicky Morales po at ang GMA7. Sige. Magandang gabi po, Ma'am Vicky Morales at sa lahat po ng nanonood sa GMA7. Salamat po sa inyong paunlak na kami pa-interview po dito. Good evening, Director. Opo, good evening po. Maraming salamat po sa pagdating nyo, no? Opo. Bigyan niyo po kami ng linaw kasi kanina pa kami blanco. Ano ba talaga nangyayari doon sa Senado? Pati itong mga senador natin, hindi rin nila alam, no? Nag-Facebook Live sila, hindi rin nila alam kung ano ba talaga yung nangyayari. Please shed light, no? Well, unang-una po, sila yung nandoon sa Senado. Palagay ko po, sila yung mas makakapagbigay ng linaw. Kasi po, nangyari dito, tinawagan ako na sabi, yung may mga NBI daw puro na pinapuputukan sila. Ang problema po niyan, wala naman po kami dineploy doon at wala namang utos na may aarestuhin po si Senator Bato. Katunayan, nakiusap nga ako sa inyo pong reporters dyan, konsulta, napuntahan kami rito sa Sequoia Hotel dahil meron po kaming planning mula pa po kaninang umaga. At lahat po ng opisyal mula po sa akin, deputy directors, mga assistant directors, mga unit heads, regional directors ng buong Pilipinas, nandito po kami for a 3-day workshop and planning dito po sa Sequoia. At panahon na nga po namin ng fellowship, nakatanggap ako ng tawag kay Senator Loren na paalisin ko raw po yung mga agent ng NBI. Sabi ko, wala kaming agent dyan. At wala naman po talaga kasi daw nagpaputok. So sabi ko, ini-imbestigahan nyo, pahuli nyo. Pahuli nyo yung mga nagpapaputok. Dahil sigurado ko, wala kaming tao na nandiyan dyan sa loob ng Senado. Malinaw po yun, establish natin na walang taga-NBI na pumasok sa Senado kanina po.
Wala po. At ito po, pwede nga, mapapakita rito, nagpe-fellowship po kami. Kanina nung tumawag, nagkakantahan nga po, maingay, hindi ko marinig yung masyado yung sinasabi ni Senator Loren. Tapos sabi niya, naka-speakerphone ka, ganyan, andan dito. Inuutusan nila ako, pumunta ka rito, mag-imbestiga ka. Eh, ang problema po, napapagbintangan na kami nagpaputok. Paano naman po kami pupunta? Baka masubo naman po yung aming mga ahente. At maturo pa o mapagbintangan, maraming tao ron, magkagulo po lalo. Wala kayong advance information kung ano mangyayari ngayon sa Senado? Wala akong naibigay sa inyong information whatsoever? Wala po dahil dapat sila po yan eh. Meron po silang Sergeant at Arms. Ang nakikita ko lang, nanonood din lang po ko sa Facebook na maraming mga kalalakihan na hindi naman Marines, mga naka-long arm po. At nagkakagulo, may nakita pa ako nagbabarena. Yung mga ganun po ba yung nangyayari kung senaryo sa Facebook ko lang po din nakikita. Ay, Emil, magandang gabi. Senator Alan Peter Cayetano, Director, umangkas daw di umano yung mga ahente ng NBI sa mga sasakyan ng media at nagpanggap ng mga mamamahayag para ma-penetrate ang Senate building. Wala pong ganun. Baka dapat, Emil, at tanongin nyo rito si Jan Consulta dahil sila yung media eh. Wala po kaming ganun na operation. Unang-una, wala naman pong utos sa amin. Ang sinasabi ko nga po, there will be an interagency collaboration po, may meeting pa, bago po magkaroon ng decision kung talagang mag-i-implement po ng warrant. At sabi ko nga po, meron na po Supreme Court case, tinitingnan din po namin yung direction niyan. Kausap ko lang po si Secretary Bida at sinasabi niya nga sa akin, maghintay tayo ng instruction na wala tayong gagawin. Mula pa po kahapon yon, wala po kaming preparation whatsoever. Katunayan, mula po kaninang umaga kami pong lahat ng mga opisyales at mga staff na kasali rito sa planning, nandito lang po kami. Hindi po ako umalis dito sa Sequoia Hotel. Director Matibag, doon po sa, Director Matibag, sir, doon po sa video na pinost ni Senate President Alan Peter Cayetano, nananawagan siya sa DILG, sa PNP. So, kanya, nag-responde dyan si Chief PNP ng Tates, nariyan din si Secretary Remulla ng DILG, at ngayon nagpupulong sila. Pati DOJ ho, nanawagan siya. Opo. Secretary Bida, malamang sa inyo rin ho, sa DNBI. Kayo ho ba say balak o tutulak din kayo patungkol Senado para makipagpulong sa kanya ngayon? Well, may instruction na po sa akin na dito lang kami, hindi po kami pupunta ron. Kami na nga po yung pinagbibintangan. Baka mahirap po pag pumunta kami ron eh. May maturo sa amin doon nakasama ko. Director, may narinig po kaming mga putukan kanina, no? Nagpaputok po ba ng baril ang mga taga-NBI? Ma'am, una-una wala nga pong taga-NBI doon eh. So wala po magpapaputok ng baril na taga-NBI po. Wala pong pupunta doon na NBI. Ano kung susunod na hakbang nyo? Kasi kanina nga nanawagan si Senate President Alan Peter Cayetano sa NBI na hingi po siya ng tulong. Ano pong tulong na ibibigay niyo po? Well, liwanagin po natin ano po bang gusto nila kasi kung kami po yung pinagbibintangan, eh mahirap naman kami rin na mag-iimbestiga po. So tama naman po siguro yun. Kung andun yung PNP, di mag-imbestiga po yung PNP. Malaman po kung sino talaga yung mga personalidad na naging involved po sa pagpaputok ng baril. Kasi ang tinatanong ko nga, marami daw pong putok eh. Nakaputukan, tapos wala man na tinamaan kahit ano. Eh medyo, from the point of view investigation, medyo kailangan pag-isipan po natin kung bakit may nagpaputok ng baril doon sa loob ng Senado. Oo, sir. May mensahe pa kayo sa mga senador na nanawagan kanina ng tulong sa NBI na? Well, kung formal po talaga na tulong at maayos na usapan, wala naman pong problema na kami mag-imbestiga dahil yan po na may trabaho namin. Pero sana po, yung pag-isipan kagad po yung aming ahensya na kami may kagagawan, eh hindi naman po yata makatarungan yon. Siguro po kailangan magkaroon po ng isang malinaw at parehas na pag-iimbestiga po sa nangyaring to. And kami po, ako po, ayan, kaya ako po nag-imbitang pumunta rito yung media para personal na makita na kami po lahat ng opisyal at kilala naman po ni Jan Consulta lahat, halos na opisyal ng NBI, accounted for, nandito po lahat. Dito po sa Sequoia Hotel po. Alright, sa NBI Director Melvin Matibag, maraming salamat po. Salamat po. At yan po ang pinakahuli. Thank you. Okay, yan po si NBI Director Melvin Matibag. Happy po ng NBI. Itinatanggi po niya na hindi sila. Ang sinasabi po ni Director Matibag,
Hindi sila yung nagpaputok ng baril. Hindi NBI agents ang nagpaputok ng baril sa loob ng Senado kanina dahil wala naman daw silang i-deploy doon ng mga tauhan ng NBI. Pero kanina po sa footage na pinakita namin sa inyo kanina kung saan may mga nagbabare ng mga kalalakihan sa isa sa mga pinto ng Senado, mayroong mga kalalakihan na nakasuot ng NBI vest. So hindi pa naman natin though sure kung yung ba ay mga empleyado o ahente talaga ng NBI. Pero ang sinasabi niya ni Director Matibag, wala raw silang ipinadalang mga tao sa loob ng Senado ngayong araw na ito. Ito pong footage na nakita nyo ngayon, iyan po yung putukan kanina sa loob ng Senado. Sunod-sunod na putok ng baril po yan at base po dito sa video, mukhang sa second floor po, kuha itong footage na ito kung saan nagkaroon ng putukan kanina. Hindi pa po natin alam sa ngayon dahil wala pang sinasabi yung mga otoridad kung sino ba talaga ang nagpaputok ng baril sa loob ng Senado. May nagtuturo, NBI daw, NBI agents. Pero sabi ni Director Matibag, hindi daw sila yon dahil hindi naman daw sila nagpadala ng mga tao doon. Pero may mga naka-uniforme po na NBI sa loob ng Senado kanina na nakunan po ng video. Partikular doon sa lugar kung saan binabare na yung pintuan. Mulya, Pwede na pag-usapan.